Nagalit itong si Maharlika dito nga po guys kay former President Duterte dahil hindi siya binigyan ng kanyang sweldo. Kaya nga nagnganganak siya kay SAS. Pero siguro dahil nakuha niya na yung sweldo niya, back to reality na naman ulit ng paninira dito sa ating presidente. O pakinggan nyo. Meron ba kayong napapansin guys ukol sa mga komento ng mga dilis vlogger? Pare-parehas po talaga yung kanilang kompas. Tingnan nyo ngayon sa issue ng West Philippine Sea, ano yung sabi ng babaeng hitad? Ang sabi niya, dapat wag daw magtapang-tapangan itong ating presidente. Dapat idaan daw sa diplomacy, sa pakikipag-usap bilateral talks. Bobo ka ba? Ha? Meron ka bang utak? Ilang beses na tayong nakipag-usap. Maganda sila kausap. Aminado tayo dyan. Pero yung approach nila, yung ginagawa nila, hindi tugma. Maganda sa usapan pero yung ginagawa nila nang bubuli pa din. Sa tingin mo, okay pa ba na makipag-usap sa isang sinto-sinto kagaya ninyo? Ha? Mukhang tama nga ang sinabi ni Katrina Ponce Enrile na talagang binabayaran kayo ni Martin Andanar para magkalat ng mga fake news, ng disinformation, para sirain. It disregards itong ating Pangulo, itong ating administrasyon, itong ating pamahalaan. Pakinggan yung sinabi ni Katrina Ponce Enrile. Pakinggan nyo ha. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But understand, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila pa natin binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang malim lang. Uunahin. Tama. See? Totoo ba? Actually, ganito guys. Yung sinasabi kasi ni Katrina Ponce Enrile, I think 100% legit. Kasi alam nyo kung bakit? Lawyer. Itong si Katrina Ponce Enrile. And once in a blue moon lang tong magsalita. Hindi katulad ni Harry Roque na lawyer na walang ibang ginawa kundi pumutak ng pumutak, pero lahat puro paninira. Ito guys, may binanggit siyang pangalan, nagme-mention na siya. Na in the first place, sa kanyang pagme-mention, pwede siyang kasuhan ni Martin Andanar. 'Di ba? Cyber libel, or something else much more than that. Pero hindi nagkaso si Martin Andanar kasi totoo. Kaya tingnan nyo yung approach nila. Pakinggan nyo yung approach nila in terms of West Philippine Sea. Pare-parehas yung kanilang kompas. Vic, Atty. Glenn Chong, Atty. Harry Roque, lahat ng mga speakers sa may isog na sinasabi nila ang message kay Marcos Jr. na sana hindi tayo makikipaggera sa China. See? Hindi daw tayo makikipaggera sa China. Hindi naman po tayo nakikipaggera. Pinaglalaban lang po natin ang sariling atin. Iba yung terms na gusto natin makipaggera sa terms na pinaglalaban natin ang sariling atin. Dahil meron po tayong claims. Meron tayong pinagbabasihan. Hindi katulad sa claims nila na 9-line according sa kanilang mga ancient na ninuno. Yan yung historical claim nila. Tayo po yung binigyan ng Permanent Court of Arbitration na atin po ang West Philippine Sea. And according to UNCLOS, within 200 nautical miles or 370 kilometer along the coastline, atin po yan. Kaya may pinaglalaban tayo kasi tayo yung nanalo. Tayo yung may sovereign rights sa mga natural resources such as fish, oils, and other natural resources. Tayo yung may karapatan dyan. Tapos sasabihin mo, gusto makipaggera. Hindi po gera yung gusto namin dito. Never po natin in-approach yung gera. Lahat tayo takot sa gera. Tapos sasabihin mo, gusto namin ng gera. Ang pinaglalaban lang po natin dito is atin yan. Wala po tayong pinaglalaban na gusto natin ng away. Dahil unang-una, maliit tayo na bansa.
Aminado tayo, hindi natin kakayanin si China. Pero it doesn't mean na maliit lang tayo, magpapabuli lang tayo sa kanila. Hindi po pwede yung ganun. Yun yung gusto nyo, magpabuli tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung narrative nila is pare-parehas. Kasi they are funded by China sa pamamagitan ni Martin Andanar. Diba? Huwag tayong na parang yung dating yung tapang-tapangan o makipag-away. So, ang solusyon is diplomacy. Okay? O pakikipagkasundo. Guys, makikipagkasundo ba kayo kung paulit-ulit na lang yung ginagawang approach ng China? Na walang ibang ginawa kundi mambuli, mangharas, mampalakol pa nga, tapos nagde-dangerous blocking maneuver. So tingin mo maayos pa ba ng pag-uusap yun? Tinry na natin na makipag-usap, pero ayaw talaga nila. Kasi pinagbabasihan nila, sa kanila daw yun, base sa kanilang historical rights. Na kahit miyembro sila ng UNCLOS, yun yung masakit dito, miyembro sila ng UNCLOS, pero hindi sila sumusunod sa batas. Tayo na nga yung binubuli eh. Parang tayo yung nagnanakaw sa sarili nating karagatan, tapos ngayon okay lang sa'yo. Ganyan ka ba kababaw? Ganyan ka ba kabugok? Ha? Ganyan ka ba katangina? Wala ka talagang ibang ginawa eh, no? Kundi manira, magkano yung bayad sa'yo? Anyway, usapang bayad, meron din tayo dyan. Nagagalit si Maharlika dahil hindi siya binayaran ni former President Duterte. Anyway, mamaya, pakinggan nyo muna. Ngayon, mga kababayan, bakit ba nung panahon, balikan natin, panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganong girian? Walang ganong girian tayong nababalitaan kasi merong news out blocking. Merong news blocking na nangyayari. Na ang pwede lang magsalita sa issue ng West Philippine Sea ay yung spokesperson, which is si Harry Roque. Siya lang yung may rights na magsalita. Merong news blocking, tapos sasabihin mo, wala namang nangyaring ganyang girian. Walang nangyayari kasi merong news blocking. At besides merong news blocking pabor na pabor noon. Yung China, yung Pilipinas sa China. Kaya nga, di ba, pumutok yung gentleman's agreement na napagkasunduan na hindi na tayo mag-aayos ng ating BRP, hindi natin naayusin hanggang sa mabulok dyan. Di ba? Nagigets nyo ba? Tang-ina mo talagang babaeng hitad ka? Nandiyan na nga yung dispute na yan, di ba? Pero sinet aside lang, pero tuloy ang buhay ng mga tao, tuloy ang pangangalakal between China and Philippines. Di ba? Sabi ko sa inyo guys, pare-pareha sila ng naratibo. Pare-pareha sila ng concept. Kasi yung gusto nilang ipalabas dito sa ating mga mamamayang Pilipino, sa bansang Pilipinas, na mali yung approach ni President Marcos. Na parang yung gusto nilang isink in sa utak ng mamamayang Pilipino, malapit na tayo sa gera. Malapit na tayo sa pinaka-war. O pupulbusin tayo ng China. Yun yung gusto nilang i-insist. Yung matakot tayo. Tinatakot nila tayo. Hindi naman po tayo matatakot or dapat matakot dahil in the first place, tayo po yung merong historical rights. I mean, merong rights dyan, sovereign rights, and meron tayong pinagbabasihan, meron tayong claim. Kasi binigyan na po tayo ng PCA na atin po yan. At in-invalidate yung 9-line historical claim nila. Na sinasabi na walang basihan yung 9-line historical claim nila. Pero tayo, meron tayong basihan kasi according to UNCLOS, within 200 nautical miles or 370 kilometer along the coastline, atin po yan. Hindi po yan gawa-gawa. Na in the first place, yung 9-line nila, pwede naman natin gawin yan. O according din sa aming mga ninuno na amin yan, pwede din namin gawin yan. Kaso, hindi namin ginawa. Diba? Hindi natin ginawa. Kasi naniniwala pa din tayo sa rule of law and due process. See? Ganyan po sila kabobo. Yan po yung naratibo nila. Kakainis. Anyway, eto, pakinggan nyo to. Yung nagalit itong si Maharlika dito nga po guys kay former President Duterte dahil hindi siya binigyan ng kanyang sweldo. Kaya nga nagnangangak siya kay SAS. Pero siguro dahil nakuha niya na yung sweldo niya, back to reality na naman ulit ng paninira dito sa ating presidente. O pakinggan nyo. Hello SAS, na-deposit na ko yung bayad sa'yo nila kay Sa akin kasi wala kang fucha. See?
Oh, hello Sas, na-deposit na ba sa'yo yung bayad ni Tay Diggs? Kasi sa akin wala pa po siya. Diba? Kaya nga kung mapapansin nyo, may mga times na itong si Maharlika, hindi niya kinokontent itong si PBBM, yung ibang tao muna yung tinitira niya, katulad ni Mel Robles, si First Lady, si Hart, yan muna yung tinitira niya. Mapapansin yan kapag mga katapusan ng buwan, kapag hindi niya tinitira itong si President Marcos or itong si First Lady, kasi nga hindi pa nakakarating yung bayad, pero pag nakarating na yung bayad sa kanya, yan na naman siya. Maninira na naman siya ulit. Ganun kasi yan si Maharlika. Pera-pera lang. Hindi para sa mamamayang Pilipino. Diba? Anyway, yun lamang po guys at it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.